umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan mga kababayan. Dito muna sa nakita po nating balita, galing po sa TNT, tunay na tablodista. Sabi po dito mga kababayan na ito daw, pasok si Garma Montulfo, ibinunyag ang mga naging girlfriend ni Digong mga kababayan or ni dating Pangulong Duterte. So sabi po dito sa balita, yan ito daw. Ibinunyag ng broadcaster at kolumnistang si Ramon Tulfo o Ramon Montulfo ang ilan sa mga girlfriend o naging girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani ni Tulfo, magaling ang taste ng dating Pangulo pagdating daw po sa babae. Sabi pa dito, lahat daw ng mga jowa ni Duterte ay may kanya-kanyang katangian o ganda at dalawa lang daw ang hindi kagandahan. So sino itong dalawang tinutukoy dito na hindi kagandahan mga kababayan na naging kasintahan daw or naging girlfriend ni dating Pangulong Duterte? So sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw, sina Hanilet Abansanya at Ruyina Garma, dating pulis at naging PCOJ General Manager. Kasama rin daw sa mga naging girlfriend o naging girlfriend na ipinakilala sa kanya ng kaibigang si Duterte ay isang dating mataas na opisyal ng bansa, councilor na dating broadcaster ng ABS-CBN mga kababayan, dating gobernador ng isang probinsya, businesswoman na may lahing German, broadcaster ng isang government station, dating agriculture undersecretary at isang nagmamay-ari ng bus company. So alam ko naman pamilyado kayo, siguro naman na kukuha nyo mga kababayan kung sino po yung tinutukoy natin dito sa mga sinasabing ito ni Ramon Tulfo. Ano po, dahil meron nga daw magagandang naging babae, etong si dating Pangulong Duterte, pero ang tanging ito daw pong si Hanilet Abansanya at etong si Garma mga kababayan, ang hindi daw po kagandahan. So sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Pero halos lahat sila ay may kanya-kanyang may kanya-kanya ng espasyo at hindi sila financially independent sa kanya dahil sila ay may mga negosyo o trabaho. Kaya't si Digong ay nagbiro ng sinabi niya na mag-boyfriend na lamang ang mga ito ng mayaman. Ani po nitong si Tulfo mga kababayan. Sabi pa dito, Digong has not lost his sense of humor even in his dire situation mga kababayan. Ibig sabihin, ito daw pong si Duterte ay hindi nawawala yung pagiging palabiro. Sa kabila daw po mga kababayan ng matinding pinagdadaanan nito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, kung matatandaan nyo, nagbitaw etong si Digong ng isang salita. Ayon daw dito kay Paulo Duterte, hindi natin alam kung totoo ba mga kababayan yung sinasabi nitong si Paulo, nitong si Pulong. Pero kung totoo man yun, parang sinasabi ni Duterte na yun pong kanya mga naging girlfriend, maghanap na lamang daw po ng isang mayamang tao na may mga credit card. Siguro yung ginagawa ni Hanilet kay dating Pangulong Duterte, ganun. Kaya nasasabi ni dating Pangulong Duterte na maghanap na lamang po yung mga naging babae niya ng mayamang tao na may mga credit card. Siguro lahat ng gustuhin o lahat ng luho mga kababayan di umano ni Miss Hanilet Abansanya at ng mga naging girlfriend ni dating Pangulong Duterte nasusunod. Kaya nasasabi ni Digong mga kababayan yung mga ganong klase ng bagay kung totoo man yung sinasabi nito pong si Paulo Duterte. So sabi pa dito, matatandaan sa isang interview, isiniwalat ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang bile ng kanyang ama. Nang makausap ito sa kulungan sa Netherlands, pinapahanap na umano ni Digong ang 13 niyang girlfriend ng mayayamang jowa dahil sa kalagayan nito sa kulungan sa The Hague. So yan mga kababayan yung sinasabi ni Montulfo na baka nagbibiro lamang daw po etong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan medyo matindi yung sinabi dito ni Ramon Tulfo about po dito kay Hanilet Abansanya na bukod tangi lamang daw po na sa dami-dami ng naging girlfriend ni dating Pangulong Duterte, tanging ito lamang daw si Hanilet Abansanya at ito pong si Garma ang hindi daw po kagandahan. Ibig sabihin, di ba kung matatandaan nyo nung unang sinabi ni Ramon Tulfo, yung patungkol sa ugnayan ni Duterte dito po kay Garma, di ba sinabi niya na hindi naman maganda yan, bay. So possible na ganun din ang tingin niya mga kababayan dito po kay Hanilet. At saka ang isa pa mga kababayan,
si Misana Litabansenya ang sisira ng tingin at paghanga ng mga DDSet dito po kay dating Pangulong Duterte dahil po sa ginagawa niya sa mga taga-suporta ni Digong. Alam kong napanood ninyo at nakita ninyo yung isang video na kung saan sa kalahatian ng gabi mga kababayan or sa kalagitnaan ng gabi, pinaalis po ni Misana Litabansenya yung mga nagmamalasakit na taga-suporta po nila at yung mga vlogger na small vlogger na sumusuporta sa pamilyang Duterte, pinaalis po mga kababayan dun sa labas ng kanilang tahanan. So nang dahil po dyan, marami sa mga DDSet ang nadismaya mga kababayan dito po sa kinakasamang ito ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga etong si Misana Litabansenya ang isa sa sisira sa reputasyon di umano ng mga Duterte mga kababayan sa kanilang mga taga-suporta. So anyway, maliwanag naman po mga kababayan yung sinabi dito ni Ramon Tulfo na pagkat pinagtatanggol niya, pagkat pinagtatanggol niya itong si Rodrigo Duterte, makikita po natin mga kababayan na may patama rin siya dito po kay Hana Litabansenya at dito kay Garma. At ngayon punta naman po tayo dito po mga kababayan sa pagsoplak ng palasyo sa mga sinasabi nitong si Harry Roque dahil alam naman po natin na naging mainit talaga mga kababayan yung mga naging kaso ni Harry Roque nung mga nagdaang taon, lalo na nung 2024 mga kababayan na lumabas at pumutok yung ugnayan po niya doon po sa operasyon ng Pogo. At ngayon mga kababayan, lahat po ng mga naging kaso ni Harry Roque ay isinisisi po niya sa atin pong gobyerno at dahil po dyan, mismong sinagot po ng Malacanang mga kababayan, etong si Harry Roque na ang kasalanan mo hindi kasalanan ng Pangulo. So ngayon pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po dito sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin mga kababayan. Ang kasalanan mo ay hindi kasalanan ng Pangulo. Yan ang banat ng Malacanang matapos sisihin ni Harry Roque ang administrasyon sa kanyang mga kaso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Muling binweltahan ng Malacanang si former Duterte spokesperson Harry Roque matapos nitong sisihin ng administrasyon kung bakit kinailangan niyang umalis ng bansa. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, wala naman silang kinalaman sa pagkakasangkot ni Roque sa mga iligal na aktibidad ng mga Pogo. Dagdag ni Castro, walang ibang dapat sisihin si Roque kundi ang kanyang sarili. Totoo naman kasi mga kababayan, kasi hindi nila pwedeng isisi sa Pangulo yung kasong kinakaharap ni Harry Roque dito po sa ating bansa, lalo na yung human trafficking. Kasi unang-una, si Harry Roque naman po ang gumawa ng mga bagay na yan. At nung mga panahon na nakikipagsabwatan po siya doon sa Pogo Hub sa may Porac, Pampanga, hindi naman po mga kababayan alam ng presidente ang pinaggagawa ni Harry Roque. Kaya nga nakakapagtaka na bakit sinisisi ni Harry Roque ang presidente at ang gobyerno ni PBBM sa mga kaso pong kinakaharap niya. Siya naman po yung pumasok niyan at nagpayaman at ginamit ang gobyerno at ang kanyang katungkulan sa gobyerno para magparami ng kanyang pera mga kababayan at magpalawak ng kanyang mga ari-arian. So hindi kasalanan ng gobyerno kung hinahabol ngayon ng batas, ito pong si Harry Roque, siya ang may kasalanan niyan. At wag niyang isisi sa presidente yung mga nangyayari po sa buhay niya ngayon dahil siya po ang may gusto niyan nung panahon na pumasok siya at nakipag-ugnayan siya doon po sa may Pogo Hub sa may Porac, Pampanga. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? Naniniwala ang Malacanang na hindi mapatatahimik ng China ang mga Pilipinong tunay na pro-Philippines. Ito ang pahayag ng palasyo sa pagban ng China kay former Senator Francis Tolentino, bagamat ipinauubayan ang issue na ito sa DFA. Sa usapin naman ng K-12, nilinaw ni Yusek Castro na hindi naman tutol ang Pangulo dito. Isa kasi sa mga inihaing bill ni Senator Win Gatchalian na magbukas ang 20th Congress, tanggalin ang GA subject sa kolehiyo at ilipat sa senior high school. Nang sa gayon, umikli from 4 years to 3 years ang mga college degree.
Nauna nang sinabi ni PBBM sa kanyang vlog na palpak ang K-12. Susuportahan pa rin daw ito ng administrasyon hanggat batas pa rin ang programa. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Nakatakda namang isiwalat ng palasyo ang resulta ng investigasyon laban sa Villar-owned Prime Water matapos nitong masuri ang 2 kahon na dokumento mula sa luwa. Ngayong darating na Biyernes, pag-uusapan ang mga rekomendasyon ng ahensya. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So yan mga kababayan na yung issue ng Prime Water. Abangan natin kung ano yung mga susunod na kabanata dyan. At doon naman sa issue ng K-12, alam naman po natin na marami sa mga kababayan Pilipino po natin na nagsasabi na mas magaling pa mga kababayan na ibalik na lang sa dati. Yung pagka-graduate mo ng 4th year, kung gusto mong mag-college, makakapag-college ka ng dire-diretso. Kasi parang wala din naman nababago mga kababayan. Kung ikaw ay tapos ng K-12, ganun pa rin, nahihirapan ka pa rin na makahanap ng trabaho. So much better na ibalik na lang sa dati. Yan yung personal na opinion ko mga kababayan na. In my personal opinion, dahil marami po tayo nakikita na mga bata na gumagraduate ng K-12 na nahihirapan pa rin na makahanap ng trabaho. Kumbaga ang nangyayari lang dito, dagdag taon lang, dagdag pasakit lang sa mga magulang na nagpapaaral sa kanila pong mga anak. Yan po ay personal opinion natin. Anyway, mga kababayan, doon naman po sa issue ni Harry Roque, tama naman po yung sinabi ni Atty. Clark Castro na hindi naman kasalanan ng presidente kung hinahabol ngayon si Harry Roque ng kamay ng batas dahil hindi naman kasama si PBBM nung mga panahon na pinasok po niya yung pakikipag-ugnayan po niya mga kababayan doon po sa Pogo Hub sa may Porac, Pampanga, doon sa may-ari ng lupa na pinagtatayuan ng mga Pogo Hub dyan po sa may Porac, Pampanga. At hindi naman kasalanan ng presidente kung etong si Harry Roque ay nagdesisyon na samahan ito pong isang representative ng Pogo Hub sa may Porac, Pampanga para mag-ayos ng lisensya sa PAGCOR mga kababayan. So ngayon, kaya hinahabol ng kamay ng batas etong si Harry Roque kasi meron po siyang pananagutan at dapat niya pong panagutan yan at huwag niyang isisi sa Pangulo at sa gobyerno ni PBBM kung ano po mga kababayan yung nangyayari po sa kanyang buhay. Siya po ang may gusto niyan at siya po ang gumawa ng mga bagay na yan.